Sir, unsa ang sakop o mga products nga under sa inyong opisina sa DTI? Okay, usually katong mga process nga mga products no, yung mga sample diri para matagaan og giya ang atong mga kaigsuonan kaning mga canned sardines no, kaning mga processed milk. So coffee, apil pud sa amo napoy mga pipila ka mga bread nga among gina monitor kining pandesal kay mao gini usually nga mapalit sa atong mga kaigsuonan no during silang breakfast. So pandesal apilya instant mami noodles apil kaning iodized soap apil ni siya sa mga produkto nga among gina-monitor. Sabon kining panlaba no kaning uban nga mga detergent o kining powdered nga soap no. Apil po ang bottled water. Kay gidugang naman ni sa atong basic necessity ang bottled water. Apil ang kandila, apil ni siya. Usually man atong ginamonitor luncheon meat, ang mga meatloaf. So katong tanawon more on kaning mga processed nga mga product. So dili tanan nga mga produkto under sa DTI or ginamonitor sa DTI. Basta mga basic necessities. Yeah, basic necessities and prime commodities. Pero kung atong tanaw ng Price Act, napoy 5 ka mga ahensya sa gobyerno. So kung mag-isgot ta og katong basic necessities and prime commodities nga agri, ang monitor po na ang Department of Agriculture. So kung tambal ang DOH, kung LPG o kerosene ang DOE. So katupong mga NIPA, mga plywood, ang DNR po ang monitor. How about kanang sa wet market, poultry, ang ato ang rice, Ang na sa- Department of Agriculture ang monitor ana in partnership with the Local Price Coordinating Council. So kaning mga Local Price Coordinating Councils, ang chairman ana is ang mayor. Unya daghan nga mga ahensya nga member sa council. But we are collaborating, no, helping them also in conducting price monitoring. Dito sa kining wet market kung mag-request sila no for joint price monitoring. For almost 1 month nga sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sa petrolyo, kumusta man ka monitoring sa mga presyo sa basic needs? Okay, nakita namo nga naay gamay nga movement sa presyo kay na maging domino effect. But generally nakita nato nga within SRP pa man no. Kung mag-isgot ta og katong mga basic necessities and prime commodities nga under sa jurisdiction sa DTI. So katong akong gi-mention ganita nga mga dilata, sabon, within SRP pa man no. So wala pa tayo na issuehan. Thankfully no nga katong atong mga grocery stores nga naa diri sa Bukidnon, mga major no, we are talking about major grocery stores. Nakasunod gid sila sa atong SRP bulletin. Under sa inyong office ang pag-monitor sa water, mineral water, Bottled water. bottled water, and bottled water. katong uban nga mga products nga need sila og delivery daily, which nagkonsume sila og gasolina or diesel. So kumusta man na ilahang presyo sa ilang mga baligya? Okay. Kining atong mga gipang monitor nga bottled water kay nga sa mga grocery stores no. Kana sila ang atong gina-check. So naay gamay no nga movement sa presyo, but as I said within SRP pa man no ang katong mga bottled water nga naa sa mga grocery stores. Kung mag-istot po daw ka ng mga basic necessities nga naa sa mga sari-sari stores o convenience stores, kuan siya no, exempted ni siya sa atong monitoring. Kay kuan man ni siya na may department administrative order na to ana no nga kini man gud sila na magud sila yung other cost nga shoulder. Munang matawag na to convenience kay mas kipaduol man nila sa mga tao no or mas mapadali ang ilang pagpalit. So ang ato ring strictly nga gina-monitor kani ring mga dagko nga mga grocery stores. So kung i-compare na to medyo diferensya gid ang ilang price. But they are exempted sa atong SRP. Kanus nato nabantayan or kanus last nagtaas og presyo and kanus na pod next nga magtaas ta og presyo?
Okay. Now, as siguro tungga na to sa TV nga ang atong secretary naghangi gyud sa atong mga manufacturers. So, if possible, until April 30 ang mas mahimo ila pang luwaya, no? Pero ang ilang hangyo sa itong secretary is until April 30 pa gid sila nga pwede nilang maka-hold on sila sa presyo considering nga erratic bitaw kaayo, no? Ang pag-angat sa presyo karon usay mo taas, usay mo mubo, usually pataas gid siya, no? Ang atong expectation nga after April 30, no? Naagi na posibleng increase sa presyo. Na may ceasefire na hitabo between the two countries nga naggera and then dunay pag-ubos sa presyo sa diesel actually mag-start na tomorrow. So posible ba na nga ma-maintain gihapon nato ang atong SRP karon kay naa may pag-rollback? Hopefully, no? But makita po nato nga dili ning ana ka dali ang iyang pag-ubos sa presyo. Kung makita nato, no, even sa fuel, dili siya dali ga ubos. So dili po na nato dali nga ma-convert din sa uban nga mga products kay aside ana, no, ang iskutan sa fuel na magwi other cost kaning gipang import nato nga mga produkto like kaning mga packaging materials. So lahi ang ilang cost structure from other countries. So we cannot expect nga pag mubo sa fuel diretso dahil moubos po ang uban nga mga kanang gitawag nato cost of production. No? So that involves packaging of course, kining mga logistic cost. So daghan kay mga factors nga gina-consider. So maginaot nga mas mapadali ang pag-ubos kung maubos po ang presyo sa atong product. Kung dili man galing ubos ang presyo, napay possibility or dako nga possibility nga ma-maintain kanya tong SRP karon kay as you said tama ra April 30. Now, dili ko ka na sulti, no, nga kung kuha kay namang gud na sa So, desisyon sa nasyonal. But hopefully, no, na ma-extend, no, ma-extend. But sa ako nang gisulti ganina, no, nga there are other costs of production na posible nga mahimong may imong ilang bargaining para sa atong secretary nga mag-increase ni sila og price. Kini ba to ang price nga pag-increase or after April 30 diri ra ba ni sa to ang locality or nationwide ni siya? Nationwide na, no, kanang April 30. So kining SRP nga atong gina-follow karon nationwide ni siya. Tanan nga mga major grocery stores. After April 30 sir kung doon na may pag-increase pila ka percent? Dili nato makuha karon dayon, no, ang posible. But ang atong ginapaningkamutan, no, usually sa DTI possible dili siya mo taas og 10%. Pareha sa katong niagi nga mga SRP bulletin, no. Gipaningkamutan gid sa atong secretary nga if possible dili siya malapas og 10%. So kana siguro ang atong kung mahimo ubos pa na, no. Kay para nga dili kay siya makaapekto sa atong mga consumers. Sa mga atong consumers sir or sa mga atong ipasalig sa ilaha basin og dunay mga nagbaligya diya sa mga tindahan o mas mahal unsa man ang mga actions nga dapat buhaton sa DTI o sa atong mga consumers. Ang among strategy karon labi na kay daghan atong bantayanan karon, no, considering sa akong nagisulti kanina na domino effect kaning fuel. So atong gi-intensify ang atong price monitoring. So ang among gihimong strategy nag-collaborate kita sa mga local price coordinating council para ma-augment ang atong price monitoring team. So meaning bisan sa layo nga mga lugar na maka-monitor dito, no. Aside sa LPCC na atay mga negosyo center business council sa DTI nga na-assign sa deadline nga mga munisipyo, ga-assist po din sila sa pagkanda ng price monitoring. So, intensify na to atong price monitoring team and then we are also coordinating with other agencies like DOE, DNR, DOH, gakandak may og kanang joint price monitoring. So, kana ang atong gihimo karon kay para nga ma-ensure nato nga
wala gyud maka-manipulate. Mhm. And at the same time, atong ginahimo, atong gina-educate, no, ang atong mga katawhan, no, regarding aning atong SRP bulletin nga gina-issue. And then, ato silang gina-encourage nga i-report pod, no, kung makita nila nga wala nag-follow sa SRP. Mhm. Ang katong mga tindahan kailang gipalitan, no. Mhm. So, para nga ingon ni ana, ma-deter na to, no, or ato makuha na to, no, malikayan na to nga na mag-take advantage aning sitwasyon. If ever na sila maobserbaran nga irregularity sa mga presyo o sa ilang angay buhaton, asa mo doon? Natay hotline, no, sa DTI, and then apo tayo Facebook page kay nasayod kita, no, halos mga tao karon na anay Facebook, no. Pwede sila maka-report sa atong Facebook page. Ang importante lang ma-document nila, picture nila, bahala gyud nila isulti ilang pangalan, no. Picture nila, and then kanusa nila napalit katong item. Mhm. Basin doon ay mga negosyante usab sir nga nakalapas sa ato ang regulation sa mga presyo, wa sila kahibalo unsa nga mga sanctions, unsa man ang ilang atubangon. Okay. Now, kung ang kaso profiteering pananglitan, no, nag-take advantage sila, nag-overprice sila, no. So posible nga ang first offense ana is pwede sila nga makadawat og LOI. And then kung di nila ma-justify nga nung itaas sila, issue naman silang notice of violation. So pwede sila nga mag-fine o 5,000 ang pinakaubos, and then 1 million ang pinakataas. No? So kana, no, during normal condition, but kung i-declare nga state of emergency or calamity, mas modako ang penalty nga i-impose. 2 million ang pinakadako nga mahimong penalty. Basin doon na pa kay additional nga mensahe. Para sa atong mga katawhan, amo lang yung gina-encourage, no, na sa karon nga panahon, mabantayan mo ginato nga naay movement sa presyo. So ato yung atong batasanon nga mag-canvas kay naay mga produkto bisan sa among monitoring nga dili siya sikat nga brand pero barato, guwapo quality, no. Kaya usay man good kaning colonial mentality nato usay nga masasikat nga brand mo ra ginatong paliton kanunay. Pero nabantayan na mo even sa kaning during kaning Christmas season, na mga pareho ra quality, pareho ra produkto, pero diferensya gid kaya ang ilang price. So i-canvas nato, no, kay ay hata mo palit, and then kung mahimo ato yung datay kopya sa SRP, no, kay para nga natay guide sa atong pagpamalit, no. And then dapat isumbong ni nato, no, kung makita nato nga may mga ingon nato nag-take advantage kay para gyud nga maksyonan pud sa government.